At doon sa barangay ay nagwala yung nanay niya. Napagkasunduan na ang nanay niya ang paalisin at kaming pamilya ang magstay or mamahala sa lahat. Pagkatapos ng usapang yun ay hindi na nanahimik ang bahay. May partner ako for 10 years. I am 26 at siya naman ay 36. Single mom ako nang nakilala niya ako. Siya naman ay single dad kasi bago siya umuwi galing abroad ay nagpakasal sa iba yung long time girlfriend niya. At okay lang naman sa kanya na may anak ako. Nagkakilala kami sa isang dating app and after a year ay nagsama na kami. After a month ay nabuntis niya ako at ngayon mag-3 taon na yung anak namin. At 8 taon naman ang anak ko sa una. Okay naman yung pagsasama namin hanggang sa nalaman ko na hindi pala tanggap ng pamilya niya na may anak ako sa una. Nung nalaman ito ng nanay niya, agad niyang kinontak ang lahat ng ex ng partner ko. Nabalikan daw siya dahil hindi daw niya kami matatanggap. Hanggang sa nalaman ng nanay niya na buntis ako. Imagine, apo na niya hindi pa ipinapanganak ay isinumpa na niya at sinabihan na magiging demonyo paglaki dahil sa anak ng pupok at pakangkang. Laman siya ng simbahan dito at gabi-gabi nagdunubena pero yung ugali niya pang demonyita. 2021 after ng birthday ng bunso namin ay nawala ng work yung partner ko. Dito kami unang pumunta kasi wala kaming perang pang-upa. Lumobo ng 50k yung utang namin sa loob ng 1 buwan pa lang yun. Nung nandito na kami sa bahay nila, grabe kaming maliit. Kasi wala kaming maiabot kahit na 100. After 2 weeks ay sapilitan kaming pinalayas ng nanay niya at sinasabihan niya kami na bahay niya kung hindi kami tinanggap ng pamilya ko, siguro sa gilid ng kalsada kami pinulot nun. After a week ay dito ko nalaman na pumupunta pala sila pabalik-balik sa albularyo sa Cavite. Dahil sa akala nilang ginagayuma ko raw yung anak nila. Nalaman namin yun nung kinutsaba namin ang anak ng border nila na i-record yung pinag-uusapan kapag tungkol sa amin. After 2 months na ninirahan kami sa bahay ng magulang ko ay naglakas loob kaming bumalik ng partner ko dito sa bahay para kunin lahat ng karapatan na meron siya sa bahay. At napag-alaman niyang sa kanilang 3 magkakapatid na katitulo ang bahay na paupahan nila at itong bahay na sinasabi ng nanay niya na kanya ay pinamana pala ito ng lola nila sa kanila. Inaayos ang tiyahin ng partner ko yung issue nila sa bahay. Napagkasunduan na ang nanay niyo yung paalisin at kaming pamilya ang magstay or mamahala sa lahat. Dahil mula nung namatay ang lola nila 2009 to 2023 ay kinuha niyang lahat ng bayad sa paupa. At napabayaan lahat ng paupahan na ultimong bulok na pako daw ay hindi nabilhan sa loob ng 14 na taon. Doon sa barangay ay nagwala yung nanay niya. Na 37 years na daw siya sa bahay na yon ay bakit siya pa at hindi ako ang palayasin. Pagkatapos ng usapan na yon ay hindi na tumahimik itong bahay. Nandun yung sinasalpakan niya ng mga hard materials, yung tubo ng lababo at CR. Gagawa siya ng kwento at magpapaawa siya sa mga kapitbahay niya. Na kung ano-anong sinasabi sa anak kong panganay na hindi madirektang sabihin niya sa akin. Nagkaroon pa ng pagkakataon na binato niya ng matigas sa tsinelas ang bunso namin. Tinamaan sa noonon at dumugo. At dun ko unang nilabanan yung biyenan ko. Kahit kaharap pa yung partner ko. Sa ngayon ay nandito kami at nakastay sa bahay nila kasama ko ang nanay at ang kuya niya. At ang partner ko naman ay nasa abroad. Bawat kilos ko sa bahay na to nakikita nila. Kung tatanungin niyo ako kung bakit hindi pa kami umupa sa iba, dahil yun sa nakiusap yung tita nila na huwag na huwag kaming aalis sa bahay na to. Dahil baka mawala na naman yung pera na pumapasok dito. Ngayon naman ay may iniinda ng karamdaman ng biyenan kong hilaw. Kinakarma na yata. May diabetes siya at may katarata. Sumusuka rin siya ng dugo at may TB pero ganun pa rin hanggang ngayon yung ugali niya. At kakatawag niya sa akin ng pakangkang at pokpok, yun ang naging buhay ng bunso niyang anak. Hindi ko alam kung may advice pa kayo sa akin dahil kapag usapang pamilya ko, ay kahit sino'y talagang pinapalagan ko. Letter sender, Mira. Sa akin lang ha, alam mo naman yung ugali ng biyenan mo na halos lahat na nga ng perwisyo ay binigay niya sa inyo. Mas gusto mo pa na nagkakagulo kayo, walang peace of mind na kesyo hindi kayo aalis kasi pinagbilinan kayo. Andun na tayo na kayo may karapatan sa ngayon at etsyapwera na yung biyenan mong mahadera. Total nasa abroad naman yung partner mo. Bakit hindi na lang kayo mag-ipon at magpakalayo sa malaimpyernong poder ng biyenan mo? At kung nakatitulo sa kanilang magkakapatid yan at dumating yung araw na magkahatian, ipagbili nyo na lang yung parte Diyos nyo. Diyos ko nakipagtikisan ka para sa mamanahin nyo. Kapalit ng dilubyong buhay na damay pati ang mga anak mo. So walang ibang opsyon, agawan lang talaga. Hindi ba pwedeng iupan nyo na lang ng caretaker kaysa ganyang sitwasyon araw-araw? Hindi mas mahalaga yung peace of mind kahit sa anong bagay. Sana kahit yun lang ay may ipamana mo sa mga anak mo. Hindi yung pakikipag-agawan ng yaman ang pinamumulat nyo. Real talk lang.